What's up mga tol? Andito na naman tayo sa bagong episode natin ng Tintong! Ate, medyo dito, malamig na. At hinatid natin si Tita Carol dito sa Minay. At mag-uusap tayo uli kasi maraming salamat dun sa nanonood sa ating unang part ng video na makikita sa link na ito. Ayan, yung mga patungkol sa mga bagong OFW na nag-uumpisa pa lamang sa bansang kanilang pinagtatrabahuhan. At ngayon, meron na naman tayong discussion para na naman sa mga bagong OFW at gumawa na naman ako ng listahan dito na palagay ko makakatulong sa inyo. Ito ay patungkol sa mga bagay na dapat dalhin ng isang OFW bago siya mga ibang bansa. At umpisa na natin, tol. Napaka-importante nito mga listahan na to kasi ito'y makakatulong sa inyo sa pagpunta sa bansang pupuntahan at pagtatrabahuan nyo upang hindi tayo magkaroon ng aberya o magkaroon ng delay sa pagpunta natin sa bansang ating patutunguhan. Patungkol pa lamang ito sa mga ilan lang naman sa mga listahan na maaaring yung dalhin na maaaring makatulong sa inyo. Lalagyan natin ng ilang mga personal touch na maaaring naging aberya ng ibang tao, naging aberya ko nung ako ay nangingibang bansa at nangingibang bansa pa rin currently. Andito nga pala tayo sa New South Wales at particularly nandito tayo sa Minay. Umpisa na natin. Number 1 sa ating listahan, ang legal documents. Siguraduhin nating nakasecure lahat ng mga legal documents natin upang hindi tayo magkaroon ng aberya. Siguraduhin natin na kumpleto ang lahat ng ating legal documents at up to date ang lahat ng ating legal document. Kasama na rito yung ating mga pasaporte, yung ating visa. Siguraduhin natin yung ating overseas employment certificate. Napaka-importante niyan sa bansang ating pagtatrabahuhan. Siguraduhin natin na tama yung pangalan, nasa tamang spelling yung pangalan natin kasi kalimitan nagkakaroon ng problema at very case sensitive at very letter sensitive ang mga airport sa atin at sa ibang bansang ating pupuntahan. Kaya siguraduhin natin na tama lahat. Number 2, yung employment contract natin, siguraduhin natin tama yung pangalan, tama yung job description na ating pinirmahan, at siguraduhin natin na pinag-aralan natin yung employment contract natin. Lalong-lalo na yung issue ng POAA. Kasi dyan natin malalaman kung ano yung mga karapatan natin bilang isang overseas Filipino workers. Guidelines natin upang maging isang OFW at kung ano yung ating boundaries, kung ano yung mga contact personnel natin kung sakaling magkaroon tayo ng hindi magandang pangyayari na wag naman sana, dyan natin makikita sa ating OFW employment contract. Magpa-medical check-up, nire-require naman yan, di ba, ng POA. At siguraduhin natin dala rin natin yan. At siguraduhin natin physically fit tayo dahil work like a horse tayo. Financial preparation, nasa ating number 4. Siguraduhin natin na meron tayong kahit kaunti man lang na pocket money hanggang sa makasweldo tayo. At syempre yung iba naman merong designated accommodation at yung iba naman merong free pagkain. Pero sa case namin kailangan naming bayaran yung aming pagkain at yung pambayad ng upa. So make sure tayo tol na meron tayo kahit papano man lang na maitabi na magagamit natin in case na meron tayong hindi inaasahang gastos. At least man lang hanggang sa makasweldo tayo at meron tayong pang buffer na tinatawag. Ano nga pala, shoutout nga pala doon sa ating mga subscriber na palaging nagko-comment at palaging nagla-like. Maraming salamat. At ito, commercial muna, ipa-flash natin yung mga subscriber natin na patuloy na sumusuporta sa atin. Many thank you.
Okay, let's go. Ito, number 5. Cultural orientation. Kagaya nung nakaraang previous video natin, binabanggit na sa inyo to. My skin is burning. Okay? Culturally prepared tayo sa bansang pupunta natin. Kagaya ng especially sa mga Middle East, dapat prepared tayo kung ano yung kultura nila. At hindi tayo dapat mag-violate dun, kasi syempre yun yung pinuntahan natin bansa, dapat maging makisama tayo doon sa kanilang mga policy, kasi at some point inirepresent natin yung lahi natin dito, yung ating lahing Pilipino, na dapat syempre i-live up natin yung ating credibility as a Filipino workers na talagang sumusunod sa patakaran ng bawat bansang kanilang pinupuntahan. Ito tol, insurance coverage. Dapat siguraduhin natin na very secured yung ating insurance coverage, na meron tayong nakalaan na budget para sa ating syempre may mga bagay na hindi natin ine-expect na mangyayari, na wag naman sana covered tayo ng insurance, na halimbawa meron tayong hospitalization na kinakailangan, o may mga check-up tayo, o mga hindi inaasahang mga bagay na kinakailangan natin ng medical assistance. Yan, mga accident insurance at health insurance. Yan. Number 8, list natin yan ng mga personal belongings natin. Make sure na tayo ang nag-impake ng ating mga gamit. At pagdating natin ng airport, ito tol, advice ko lang sa inyo, kasi mayroong mga tao na ginagawang drug mule. Yung isang OFW, meaning ginagawa kang carrier ng mga illegal at kontrabandong mga bagay. Kaya dapat maging mas extra vigilant tayo sa mga ganyan. Maraming nangyayari ganyan tol, na ipapadala, ipapalagay, tapos may mga itinatanim pala doon na isasaludo sa kabila na mga illegal na kontrabando, na hindi tayo aware na meron tayong dalang ganon. Walang magawa ang Vietnamese na si Thien Vuong kundi itanggi na may alam siya sa halos 3 kilo ng shabu na nakuha sa kanyang maleta. Sa pagsusuri ng PIDEA, lumabas na high grade ang shabu. Ang halaga nito, 24 na milyong piso. Marianong no! Nakasilid ang 3 pakete ng shabu sa tagong bahagi ng maleta, pero hindi ito nakalusot dahil sa mabusising pag-iinspeksyon ng mga taga-customs. Kaya make sure na majority o lahat ng mga bagahe na idadalhin natin talagang personally at double check, triple check, at meron tayong personally tayo ang nag-inspeksyon ng bagaheng dadali natin. Ito yung sa number 9 natin. Siguraduhin natin na tama yung ticket natin, yung itinerary na pupuntahan natin, kung anong oras ba. Ito nangyari na experience ko to. Meron akong kasamahan dati na papunta sa trabaho sa barko, na hindi masyadong na-check yung proper time, kasi military time ang airport tol. Halimbawa 22:03, ibig sabihin nun, di ba, alas 10. Hindi na-check. Ang akala may PM at saka AM. Ang flight niya ay pang umaga, yung ang akala niya ay pang gabi. Ayun, naiwanan ng eroplano. Yun yung dapat mga small details na kailangan natin. Tsaka, ito, last na to, yung emotional preparation. Dapat emotionally prepared tayo sa pupunta nating bansa. Dapat emotionally and physically prepared tayo para sa bansang pupunta natin. Kasi, alam naman natin na tayo ilalayo sa pamilya natin, at matagal nating silang hindi makikita. Dapat tanggapin natin na bilang isang OFW, tayo ay kailangan magsakripisyo sa mga bagay na nakasanayan natin. At emotionally prepared tayo para sa mga bagay na parating,
na hindi natin dapat i-assume sa sarili natin na smooth lahat ng takbo ng pagtatrabaho natin o yung lagay natin sa ibang bansa. Hindi natin maiiwasan na magkakaroon ng mga bumpy roads. Hindi natin maiiwasan na may mga konting liko, may mga konting kurbada, at hindi palaging diretso ang ating daan. Lahat ng mga bagay na mga maaring maging hadlang sa ating pagtatagumpay, kailangan isang tabi muna natin yan, lalong-lalo na yung mga loho, yung mga bisyo, yung mga tukso, ha? Yan yung number 1, na may mga iniwanan tayong asawa, may mga iniwanan tayong pamilya, may mga iniwanan tayong mga minamahal sa buhay na kailangan nating palaging alalahanin, na hindi dahil sa lungkot mag-emotionally tayo, magkakaroon tayo ng breakdown. Kaya dapat lagi tayong magpakatatag. So yun, tatapusin ko na tong video na to kasi mamamasyal tayo mamaya. At tol, tignan nyo naman yung cellphone ko, tol, ha? Napakita ko sa inyo sandali, 4 years na kasi ito. Ayan, yung crack na siya, na luma na siya. 4 na taon na kasi itong cellphone ko. Binili ko pa to sa Pilipinas. Itong cellphone ni Tita Carol, modelo to kasi regalo ko sa kanya to, na niregalo ko sa kanya para medyo hindi pa naman kasi nakakaranas to ng magandang cellphone. At saka araw-araw niya itong ginagamit. Iko-content natin yan. Bibili tayo ng bagong cellphone! After 4 years ng pagtsatsaga ko dito, maganda rin naman to. Pero syempre, nagko-content creation na tayo. Pipili naman tayo ng cellphone na medyo hindi naman makakabuta sa ating budget, na maganda-ganda naman yung camera. Yan. Lahat ng OFW, lahat ng mga OFW sa buong mundo, syempre dapat magtulungan tayo, ha. Kaya kung may mga tanong kayo at bago kayo dito sa pangingibang bansa o sa mga aspeto na mga bagay na maaaring makatulong sa atin, ipag-usap-usapan natin yan. Ito si Tito Tim Tom signing out. Tol, subscribe naman kayo sa YouTube ko para sabay-sabay tayong mamasyal at mapagsalu-saluhan natin kung ano yung mapapasyalan natin dito sa Down Under. Bye-bye! Thank you, Tol!